Nanluluya na ba siya sa'yo? Yung pakiramdam na ang tamlay-tamlay niya na sa'yo, ang cold-cold niya na sa'yo, at parang hinihintay ka na lang niya na ikaw yung mag-initiate na sumuko o hinto na lang ang relasyon nyo. Nararamdaman mo to sa relasyon nyo? O isa ka sa mga natatakot na mangyari to sa relasyon nyo? Kung isa ka sa nakakaranas o natatakot na mangyari to sa relasyon nyo, agapan natin yan sa pamamagitan ng 7 senyales para malaman mo kung hindi na ba talaga interesado sa'yo ang lalaki o hindi na siya in love sa'yo. Kung interesado kang malaman kung ano-ano yung mga yan, just keep on watching. Pitong signs na hindi na talaga siya in love sa'yo. Number 1, hindi siya aktibong nakikipag-communicate sa'yo. Wala na ba siyang oras para replyan ka? Hindi niya na ba palaging nasasagot yung calls and text mo? Palagi na ba siyang busy sa kung ano man yung mga bagay na ginagawa niya? Isang malinaw na senyalis yan, kapatid, na maaaring hindi na siya interesado o in love sa'yo. Kasi 'di ba, kapag ang isang lalaki ay sobrang in love sa isang babae, halos nangangati yung mga kamay niyan para i-text o tawagan ka. Gagawa at gagawain ng paraan para makausap at makita ka. Lagi yang may oras at panahon pagdating sa'yo. Lagi siyang may pagkakataon para paalalahanan at i-text ka. Lagi yang mabilis mag-reply. Lagi yang mabilis pakiusapan. Lagi yang mabilis pakisuyuan. At lagi yang mabilis sa lahat ng bagay, lalo na kung pagdating sa taong mahal niya. Lalo na kung pagdating sa'yo. Kaya naman, katakataka talaga kapag all of the sudden, bigla na lang nagbago yung mood niya pagdating sa'yo. Lalo na kung matagal na kayo sa relasyon. Kaya naman, para maagapan na mangyari to sa relasyon nyo. O kaya naman, once na makita mo yung mga ganitong senyales sa relasyon mo, kailangan mong makausap kagad ng masinsinan yung partner mo para hindi na kayo umabot pa sa punto kung saan magkakasakitan kayong dalawa ng damdamin. Okay? Proceed tayo sa ikalawang senyales na hindi na talaga siya interesado o in love sa'yo ay kapag wala na ang atensyon niya sa'yo. Madalas ba kapag meron kayong bagay na pinag-uusapan ay bigla na lang niyang iniiba yung topic o nasa iba nakatuon yung atensyon niya? Madalas mo bang tinatago na lang yung nararamdaman mo kasi nga kahit gusto mo pang pag-usapan ito, wala siyang panahon at oras. Kasi lagi na lang siyang busy sa maraming bagay. Kung ganito ang pinapakita niya sa iyo, kapatid, malaking senyales yan na posibleng wala na siyang pagmamahal o hindi na talaga siya interesado sa iyo. Mag-isip-isip ka kung worthy pa bang magstay sa tabi niya o hindi na. Baka kasi ikaw na lang yung pilit kumakapit sa relasyon na ikaw na lang yung lumalaban. Ayokong umabot ka dyan sa ganyang sitwasyon, kapatid. Kaya habang mas maaga pa, hanggat kaya mo pa, iwasan mo na. Kasi mas magiging masakit yan kapag pinatagal mo pa. Okay? Proceed tayo sa ikatlong sign na nawawala na siya ng interes o hindi na siya in love sa'yo ay kapag sobrang limited na ang oras niya pagdating sa'yo. Bukod ba sa hindi na kayo madalas nakakapag-usap o nakakapag-communicate, literal na ba siyang hindi nagpaparamdam sa'yo? Yung tipong inaabot na kayo ng ilang araw, ilang linggo na hindi nakakapag-usap ng maayos kasi nga busy kuno siya. Maraming bagay daw siya kunong tinatapos, maraming bagay daw siyang importanteng ginagawa. Samantalang nung nililigawan ka pa lang niya, lahat ng mga bagay na yun, sinasantabi niya pagdating sa'yo. Yung tipong lahat ng mga bagay dati, nung nililigawan ka pa lang niya, nung pinapasagot ka pa lang niya, lagi kang nauuna. Pero now, sobrang limited na ang oras na binibigay at pinaparamdam niya sa'yo. O worse, hindi na talaga kayo nakakapag-usap sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, o pinakamalala, isang buong taon. Kung ganito ang pinaparamdam niya sa'yo, o ganito ang pinapakita niya sa'yo, kapatid, nako, gising na. Baka naman ikaw na lang yung kumakapit at nagpapahalaga sa isang relasyon na ikaw na lang yung nagmamahal. Baka nga hindi na talaga siya interesado o in love sa'yo, pero ikaw na lang yung pilit na bumubuklod dito. Kaya bago ka pa umabot sa ganyang sitwasyon, kapatid, timbangin mo ng mabuti kung kailangan mo pa ba siyang ilaban o hindi na. Okay, proceed tayo sa ikaapat na senyales na hindi na siya interesado o in love sa'yo ay kapag literal na hindi na talaga siya interesado sa'yo. Alam nyo kasi guys, ang hirap kasi talagang malaman kung totoong interesado pa ba siya sa'yo o hindi na. Kung ikaw mismo bulag sa katotohanan
na nakikita at nararamdaman mo na wala na talaga siyang oras at panahon sa'yo, na binabaliwala ka na niya, na ikaw na lang yung lumalaban, ikaw na lang yung kumakapit. Baka kasi kapatid, kailangan nyo ng pag-usapan yan kung gusto nyo pang maagapan at mapagtibay ang relasyon nyo. Pero kung pagod ka na rin, katulad ng karamihan, kasi all this time, ikaw at ikaw lang yung nagsasakripisyo. Ikaw at ikaw lang yung nagbibigay na importansya sa relasyon na gusto mong tumagal. Gumawa ka na ng paraan, kapatid, para may open yan sa kanya. Baka kasi ikaw na lang din yung umaasa na pareho pa rin kayo ng nararamdaman sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ikalimang sign na hindi na siya interesado sa'yo o hindi na talaga siya in love sa'yo ay kapag paiba-iba yung mood niya. Palagi na ba siyang tinutoyo o palagi na kayong hindi magkaintindihang dalawa? Actually, normal lang sa isang relasyon yung hindi pagkakaintindihan o misunderstanding kumbaga. Ang hindi normal ay yung naghahanapan na kayo ng butas, naghahanapan na kayo ng rason para magkaroon kayo ng hidwa ang dalawa, para magpagsimulan ng away niyong dalawa. Alam ko na ikaw, totoo yung pagmamahal mo sa kanya at alam kong hindi mo gagawin yun sa kanya. Pero paano kung yung pagmamahal ng partner mo ganon? Paano kung siya na mismo yung gumagawa nito sa'yo? Paano kung lagi na lang siyang naghahanap ng butas sa relasyon nyo? Nako kapatid, isang senyales na naman yan para malaman mo kung interesado pa ba talaga sa'yo yung partner mo o hindi na. Baka kasi kung makapit na lang siya, kasi hinihintay ka na lang niyang sumuko. Baka kaya nananatili siya sa relasyon nyo dahil may nagigain pa siya sa'yo. Kahit na nakikita mo na yung sarili mo na miserable na, in pain na palagi. Huwag mong gawin sa sarili mo yan, kapatid. Wake up. Hindi pa naman kasi end of the world. Pero sinisira mo na yung sarili mo sa taong hindi naman worthy ng atensyon at sakripisyo. Wake up, kapatid. Okay? Proceed tayo sa ika-anim na sign na hindi na talaga siya interesado o wala na siyang pagmamahal sa'yo ay kapag hindi niya na talagang gustong magbago para sa'yo. Eto na napapansin mo na unti-unti na siyang tumatamlay sa relasyon nyo. Unti-unti na siya nagiging cold. At ikaw na yung gumagawa ng paraan para maayos yung relasyon nyo. Para maiwasan yung pagkasira ng relasyon na pilit mong pinangahawakan. Paano naman kung ayaw niya na pala talagang magbago para sa'yo? Na gusto niya na lang na as is na lang yung relasyon nyo. Kasi nga naman, komportable ka na at komportable na siya dyan sa relasyon nyo. Choice mo yun, kapatid. Para maiwasan yan, dapat from the very beginning pa lang, alam ng bawat isa sa inyo na hindi dapat one-sided lang ang relasyon nyo. Na dapat give and take ang relasyon nyo para balanse ang lahat. Para hindi kayo umabot sa punto na magtuturuan kayo at magsisisihan sa huli. Dahil wala nang sasakit pa sa relasyon na nasira dahil sa kinimkim ng bawat isa yung galit sa puso nila at hindi ito pinalabas ng malaya. Okay, proceed tayo sa ikapito. Last but not least, ikapitong senyales na hindi na siya interesado o wala na siyang pagmamahal sa'yo ay kapag nararamdaman mo na hindi na talaga siya interesado sa'yo. Isa sa pinaka-unique na traits ng mga kababaihan ay yung tinatawag nilang intuition o kutob. Yung tipong hindi pa nangyayari yung isang bagay, na pre-predict nyo na mangyayari yun. At usually, tama ang prediction nyo. Kaya naman kapatid, kung nararamdaman mo na sa sarili mo na hindi na talaga siya interesado sa'yo, na wala ng paraan para mapagbago pa yung puso niyang bato, ikaw na yung gumawa ng paraan para sa sarili mo para maiwasan yung pain and regret sa hinaharap. Lagi kong pinapaalala sa inyo na sa isang relasyon, hindi dapat palaging isa lang yung nagsasakripisyo at nagbibigay palagi. Normal lang naman sa isang relasyon na maramdaman mo na parang ikaw na lang palagi yung nagbibigay, ikaw na lang palagi yung nagsasakripisyo, ikaw na lang palagi yung nagpaparaya. Normal lang yan na maramdaman mo sa isang relasyon. Ang hindi normal ay yung ikaw na lang talaga literal, yung lumalaban para sa inyong dalawa. Girls, bilyon ang tao dito sa mundo. Hindi mo kawalan kapag hinayaan mo yung sarili mong maramdaman yung kalayaan sa pain and regrets everyday. Huwag mong sayangin ang bawat araw mo sa pain. Huwag mong sayangin ang bawat minuto mo sa suffering na nararamdaman ng puso mo. Bigyan mong sarili mo ng karapatang maging malaya. Pagkakataon na maging masaya. You are the ruler of your own world. And you will be the one to decide what your outcome will be.
Kaya naman, decide to be the best every day. Decide to be the best version of yourself. And let go of the ones na nagpaparamdam sa'yo na hindi ka enough. Kasi you are enough. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at naka-tune in palagi sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At para share nyo na rin po sa mga labans nyo na nangangailangan ng ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Tulong din po ako sa kanila. Ikaw kapatid, ano yung mga paraan mo para malaman mo kung interesado ba sa'yo o hindi ang isang lalaki? Comment mo sa down section below. Make sure na manonotice ko yan. At ikaw, kung bago ka lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So ayun na nga, maraming salamat sa panonood. I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi. God bless. Peace. Whenever your heart is broken.